RMN. Hoy, magandang tanghali pa rin sa mga balita natin. Biyernes ngayon ha, ako pa rin ang inyong kasama si Weng de la Peña. Menos Barrio Veras. Ang nangyari sa QC kanina, baka hindi nyo alam, meron pong namatay. Nako, dead on the spot. Isang babae yan, babae matapos pagbabarilin ng dalawang lalaki sa loob ng Commonwealth Market kanina alas 5:45 ng umaga. Nagtamo ng tamas ng bala sa ulo ang biktimang nakilala si Chari Porpores, 52 anyos, sinasabing kolektor at inspektor sa nasabing pamilihan. Sa interview ng RMN kay John, yung anak ko ng biktima, may isang taon nang nakalipas nang makatanggap ng death threat nga yung kanyang ina. Hanggang sa nangyari na nga kaninang umaga yung pagpatay dito. Sinasabi mo yung mother mo, si Cherry? Meron, siguro taon na po yun. Gaya lang po yung sinabi ko kanina, taon na yun. Tapos na-stop siya. Tapos ngayon lang siya na parang nangyari talaga. Oo, kagabi, may kinukwento siya sa amin yun nga po. Yung about natin sa pwesto na nirebook niya na di na napalis ng isa niyang katrabaho. Sa siya yung nagpali. Na-recover naman sa pinangyarihan ng krimen ng ilang basyo ng kalibre 45 na pinaniniwala ang galing sa mga salarin. Tumakas ang mga suspect na naglalakad lamang matapos ang pamaril saka sumakay ng motorsiklo. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na motibo ng naturang krimen. Nagsimula ng dumagsay mga pasaherong uuwi ng probinsya sa Araneta Center sa bus terminal sa Cubao. Pinag-aalalahanan ng QCPD ang publiko na doblehin ang pag-iingat at maging mapagmatsyag upang hindi mawala ng gamit o madukutan. Buong araw ding lilibot ang LTFRB sa mga bus terminal sa Metro Manila upang magsagawa ng inspeksyon at hulihin ang mga bus na out of line. Binalaan pa ni LTFRB Chairman Winston Hines ang mga bus na wala pang special permit o hindi ito papayagang bumiyahe. Kabilang sa mga kinakailangan na upang makapag-apply ng special permit ay ang prangkisa at kung sakaling paso na mga prangkisa ng bus na yan, kailangan makapagain ng extension ng operator nito. Epektibo ang special permit ng mga bus simula October 30 hanggang November 3. Sa mga operator po kami nananawagan na huwag na ho nating pabiyahin ang mga kolorum at ito ay huhulihin namin dahil kasama namin ang mga regional offices sa paglulunsad ng ligtas biyahe, kaya siguradong mahuhuli po sila sa daan kasama ang LTO at ang Philippine National Police. Sa mga drivers, huwag na po kayong magpumilit na bumiyahe kung ito ay hindi nyo authorized na linya. Si LTFRB Chairman Winston Hines sa interview ng RMN. Nakalaya na yung lalaking dinukot sa Rosas Avenue, Quezon City kahapon. Nakita sa Cabuyao, Laguna ang lalaking si Dominador Buena Jr. bandang alauna 45 kagabi. Ay kay QCPD Chief Superintendent Richard Albano, lumilitaw na mistaken identity o hindi si Buena ang target ng mga sospek. Sa salaysan ng biktima naman, mukhang Koreano ang apat na dumukot sa kanya. Wala namang hiningi ang mga sospek kapalit ng kanyang kalayaan. Pinaghanap na rin ang mga salarin na tumakas na ngayang sasakyan na may plakang XHL 579. May namatay, dalawang pinaghinalaang carnapper. Balik tayo sa Quezon City. Yan ang nangyari matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng QCPD kaninang madaling araw din. Wala pang pagkakakilanlan yung mga suspect na unang nakaengkwentro ng pulisya sa bahagi ng Feria Road, Barangay Old Balara. Sinasabing nagsumbong ang isang lalaki sa mga otoridad dahil may dalawang lalaki na sa pilitang kumuha ng kanyang motorsiklo. Dito na nakasagupan ng mga pulis sa mga suspect na nagresulta naman ng pagkakapatay sa mga suspect. DZXL Bulat Palaro. Panalo ang San Sebastian. San Sebastian nanalo matapos talunin ang host St. Benilde kagabi sa 89th NCAA Men's Basketball Final Four sa San Juan City. Tinapos ng Baste ang laro sa score ng 69-62 dahil dito pasok na sa semis ang koponan. Nakakuha naman ng 70 points si Jaymar Perez habang tig 10 points naman ang binigay ni Leo De Vera, Jamil Ortuoste at Radimar Tano. At tinapuso ng Stags ang kampanya sa double round elimination bitbit ang 11-7 na baraha.
Panalong yan ng Stags. Nagresulta ho para makapagtabla sila ng perpetual help sa score na 11-7. Dahil dyan, maharap ulit ang dalawang koponan sa isang playoff sa October 29 para madetermina kung sino ang uukupa sa ikatlo at apat na pwesto sa standing. Back with the bass. DZXL Showbiz Balita. Si Loli, andyan ba? Eh, Loli, ayaw magpakaita, oh. Sige. Andito ako. Hello! Yeah. Di bagay ang kanta. Pero it's me, Loli. Everywhere. Hello to you. Hello din. Tenga muna sa Pilipinas si Tenga pala, hindi pala Tenga muna sa Pilipinas si Meryl Soriano. Sabi ni Meryl ay dapat babalik na siya sa London last September para ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral, pero hindi siya nakaalis. Hindi raw kasi siya pinayagan ng kanyang daddy Willie at hindi raw ito mag-e-effort na bigyan siya ng pamasahe. So kailangan daw niyang kumayod sa sarili upang matugunan ang kanyang need na makabalik sa London. Magtatrabaho na muna siya rito para sa studies niya sa London at para sa anak dahil wala siyang natatanggap na suporta from her dad at sa ama ng kanyang 6-year-old son. Pero ipinangako naman niya sa kanyang ama na oras na makagraduate siya ay magtatrabaho ito sa negosyo ng kanyang daddy. Pwedeng gano'n, no? Walang gano'n. Wala mo ng suporta mula kay Willie. Sabagay, wala rin namang show na si Willie. So, trabaho muna. It's me, Loli! Babababab! Lollipop! DZXL Invigasgas Hindi umatras Thank you, Loli. Matulas Ito Dami ng pera, no? Ayaw pa rin suportahan. Wala talaga. Kailangan sarili mong kayod. Imagas, wala ho. Karamihan. Wala rito ngayon. Kasi lumalapang na, di ba? Nag-i-eat all you can na. Ano, padala naman kayo dito. Pwede naman mag-deliver ata. Deliver ka naman. Imagas tayo. Sa mga nasa bahay lang ngayon, ano bang ginagawa nyo dyan? Ha? Hindi kayo nagtatrabaho? O wala tayong trabaho? Tambay lang. Well, ngayong araw, anniversary ng Philippine Red Cross. Binabati natin sila. Meron pang ongoing na, what do you call that? Bloodletting. Yeah. That's at the Ever Commonwealth area in QC. That is open for those who would like to donate dugo. Tulungan nyo yung mga, kasi kailangan palitan yung mga nabigyan na. Di ba? Ano sa Red Cross. Para matulungan natin yung mga nangangailangan. Mali nyo, baka balang araw, kayo rin makangailangan. Happy anniversary, Philippine Red Cross. May saving lives. Yan ay sa Ever Gotesco, 8 to 5. Hanggang alas 5, pwede ho kayo dyan. At sa Monday, merong activity. Meron pong job fair tayo. Ang partner natin, Manus Eventus Inc. Sa Trinoma naman yan, October Job Fair. October 28 and 29, Activity Center, Trinoma Mall, North Avenue, libre entrance o dyan. I-save nyo po yung inyong resume sa USB at ipiprint nila ng libre yun. Eh, problema ko kayo usually, di ba? Pag nag-apply ho kayo, walang pamprint, mahal ang pamprint eh. Kaya gusto nyo pa colored, mahal ang colored, di ba? Yung black and white, merong piece of print. Pero pag may black and white, yun dapat makita yung tunay yung kulay. Tunay yung ganda. Doon ho, pag may job fair, Trinoma sa Monday, kahit holiday yan, pwede ho kayong pumunta dyan. At dalhin nyo po yung USB nyo, sana walang virus, ipiprint nila ng libre yung inyong resume. Manus Eventus kasama ang DCXL 558. Pwede silang tawagan at sa 376-7357 o kaya 542-2688. Ngayong araw, meron ding housing fair para doon sa mga naghanap po ang pag-ibig. Meron pong ginagawa o nagsimula na kanina. Napakinggan nyo naman si Rambo Labay na interview, di ba, Chard? Kanina pag-ibig ata ni Rambo. Yun, na. Meron silang housing fair. Naubos na yung bed ko sa panghimagas natin. Yan yun, may kwan. Para merong thrill.
Hintayin nyo yung pangimagas ko. October 25, 26, and 27, alas 10 ng umaga. Kanina nag-umpisa para doon sa mga nais na magkaroon ng sariling bahay, mga government employees, nasa pribadong sektor, pati mga OFW. Pwede kayo pumunta dyan. Mega Trade Hall, Mega Trade Hall 1, 5th level, SM Mega Mall B. Julia Vargas, EDSA. Yan ha. Pwede silang puntahan dyan. Housing fair. Marami dyan. Pwedeng mag-apply agad sa pag-ibig. Announcement din, ang SSS. Meron pong Saturday open sila bukas. Simula October 26, magbubukas na ang lahat ng tanggapan ng SSS sa buong bansa yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay upang mapaglingkuran ng mga miyembro na hindi makapunta o makapag-transact sa SSS pag regular office hours. So, syempre kasi may trabaho rin ho kayo, di ba? Ang SSS ay may 132 na makasakay sa buong bansa yan, naglilingkod sa mahigit 30 milyong miyembro at 871,000 na rehistradong employers. Plano rin ng SSS na magdagdag pa ng 10 sangay pati na yung mga kawaniho nito upang higit pang mapabuti ang serbisyo nila at maging mas madaling puntahan ang dumaraming miyembro ng SSS at mga employers. Bukod sa mga nabanggit na sangay, maaari ring mag-transact ang mga miyembro ng SSS sa mga SSS service offices sa iba't ibang mga mall. Yan ha, sa bansa yan. Mga mall, pwede na rin. Na bukas mula Martes hanggang Sabado alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yan, alright? At ang Manila Ocean Park, meron pong costume contest, Halloween costume contest bukas, October 26. Para sa mga bata at matatanda, adult and kids, pwedeng manalo dyan ng 7,000 pesos at mga tickets sa Manila Ocean Park. Pwede silang tawagan sa 567-7777, 567-7777. Ito na yung himagas ko. Dahil malapit na Halloween, uso na naman yung mga horror stories. May inilabas ha. Uso yung mga horror stories, so may inilabas. Asan yung kanta ko ha? Yung aking kantang Kay Ganda-Ganda. Dahil pang Halloween na Halloween, dahil yung kumanta ng kanta na yan na pang Halloween, mahilig kayo sa mga zombies, kababalaghang mga pangyayari, ay ito ang bagay sa inyo, ang ating himagas. Sandali, hinahanap ko yung kanta na bagay dahil ang kumanta ay yumao na rin. Oo, wala na rin dito sa atin, hindi na natin kasama, pero yung mga tugtugin niya, alalang-alala pa rin, naalala nyo pa rin. Ito ay matapos namanong maglabas ng isang TV series sa Amerika, ang 8 senyales kung ang ating mga bahay ay may kababalaghan. Ito ay kayo upang matapos umanong makaranas ng mga kababalaghan sa kanyang bahay, si Lorraine Settler, na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay dahilan sa mga multo sa kanilang pamamahay. Ayon sa kanya, ay isa ring ghost investigator pala to. Karamihan sa mga Amerikano ay nakatira sa mga haunted houses nang hindi nila namamalayan. Kayo rin, di ba? Alay nyo, bahay nyo haunted pala. Minumulto ng daga, pusa, ano-ano pang maligno na nakakasira sa bahay. Mga lumang bahay ang maaaring ganito, ngunit pati yung mga bagong bahay daw, pinamumugaran din ng mga lang kababalaghan. Yung mga senyales na yan ay ito, tingnan nyo kung meron kayong mga nararamdamang ganyan sa bahay nyo. Mga hindi maipaliwanag na ingay, mga gumagalaw na bagay, mga kakaibang pag-uugali ng mga bata at alagang hayop ba? At parang may laging nagmamasid, nakakatakot na panaginip, mga gamit sa bahay na biglang umaandar, kakaibang anino at sulat na hindi nyo naman nakitang may sumulat, hindi maipaliwanag. Ayun, katukat na kayo. Ano? Kung may nakikita kayong ganyan, yan na po yung mga senyales na sa bahay ninyo maaaring may ibang nakatira sa inyong tahanan. Mag-isip-isip na ho kayo at baka may nagtatagong kababalaghan sa inyong tirahan, likuran. Inaakot pa kayo, no? Sorry Halloween na kasi, hindi maiwasan. Sa mga paring hindi naniniwala sa multo, tensya na. Na-introduction natin manakot pag tuwing Todos los Santos. May Loli. Loli. Si Loli nga, takot na rin. Yan, ang ating kabuuan. Nagtapos sa konting panakot. Robas Dietary Supplement for Men para ho sa mga lalaking asig at hindi umuurong sa anumang laban. Pag Robas ka, kaibigan, available ho yan sa Mercury, Generica, SM at Rustan Supermarkets and all other leading drugstores nationwide. Dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tataka namin ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558 ngayong tanghali.
Tanghali na ho ng Friday, October 25, 2013. 13 na 13, ano? Tama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo sa pangalan ni Barrio Beras. Ako po si Weng de la Peña. LBSR Primo Hermano. Ako po Tatak. Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihin DZXL 558, ang bagong kasama mo. Bumubula